Kuya Lester. Kuya Lester, picture ka namin sa buhay OFW ng mga kababayan natin. Oo. Madrid, right? Madrid. So, how many years ka na dito? Since 1996 nandito na ako. Compute mo nga, Jay. Ikaw magaling sa math, di ba? 2025 ngayon, 1996. 30 years. Wow, 30 years. Ilan taon ka na? 52. 52? Oo. Ba't mukha lang tong 42? Hindi nga, seryoso. Hindi nga, oo. Jay, di ba? Walang stress. Oo, naka A4. Walang stress. Naka A4 dito sa Madrid. Nasa Spain pa, di ba? Masaya dito eh. Kaya pinipicture namin yung mga kababayan namin overseas kasi yung YouTube din namin gusto rin namin magbigay ng inspiration sa mga nakatambay lang, sa mga walang maisip na opportunity. Sabi nga sa akin sa Pilipinas, sabi na, kung hindi ka napunta ng ay sanay tayo sa kalye. Buhay kalye ba? Sabi ako, kung hindi ka siguro napunta ng Spain, ano iniisip ko rin kung ano na kaya yung ilalagyan ko doon, di ba? So yun, pero yung pag nagpunta kami dito is another opportunity, no? Parang pinanganak ka uli. Ikaw na uhubog uli sa ano mo. Kasi nagpunta kami dito as in zero yung dialekto, yung idioma, yung salita ba? Wala ka. Di ba? Kumaga, buti tayo, meron tayong 10% almost, no? Yung mga kagaya sinasabi mo kanina, kubiertos, kutsara. 1, 2, 3. 1, 2, 3, bentana, ayan. Barya. Ayan. Kuya Lester, sinasama kami dito mag-ikot-ikot sa Madrid. Siyempre na-appreciate ka namin, Kuya Lester. So, speaking of pagpunta mo dito, Jay, may question ka, feel free ha. Kasi ito, question talaga to ng mga kababayan natin. Madali ba yung transition from Philippines to Madrid? Dito yung mga nagpupunta dito dahil wala man direct hire dito na pagpunta. So kailang petition ka or yun nga na TNT tapos TNT dito, maraming stepping stone. Madali. So, meron kang 3 years. Ewan ko ngayon dahil may balita ngayon, 2 years na lang. Tapos mabibigyan ka na ng Kahit TNT ka? Oo, TNT. So, after nung pagdating mo dito, is mai-document mo lang yung mga resibo mo, yung mga ganung bagay ba na katunayan na nandito ka tapos TNT ka. Kagandahan dito yun nga na magiging legal residence ka. So technically parang pinakamadaling country na pwede mong i-migrate yung family mo is Madrid. Oo, dahil isa. Pero talagang magsasacrifice ka dahil 3 years kang hindi uwi. Kung alam mo may pamilya ka. So napakahirap 'yun. Mas okay lang ngayon sa ngayon meron tayong cellphone na, 'di ba? Meron tayong video call. Isipin mo yung dati. Sulat lang, di ba? Love letter lang. Oo. So, yun ang so, yung iba galing ng Norway, galing ng Poland. So, kasi sa Poland, meron silang contract doon. Mabibigyan sila sa Hong Kong siya magsisimula, o sa Korea, o meron na rin yata direkta sa Pilipinas. So, pumunta dito. So, ginagawa nila, nagtatrabaho muna sila ng ilang months o ilang years, then, pumunta na sila dito. Dahil dito, doon wala silang pag-asa magkaroon ng papers. Dito magkakaroon sila ng papers. So yun nga lang talagang ang sakripisyo talaga kasi saka yung ina-advise ko rin sa mga nagpupunta dito, yung mga lalaki. So kasi almost yung mga lalaki tapos wala kang papel, undocumented ka, so mahirap kumanap ng trabaho. Unlike sa babae, dahil yung mga babae caregiver or nag-aano nga sa yun nga yung nag-aalaga ng mga matanda, caregiver o sa bahay. So nabibigyan sila ng trabaho. Anong trabaho mo dito? Ako dito yung sa sa hotel and restaurant. Hotel and restaurant. Sa restaurant ako chef. Chef ka sa isang restaurant pero unang dating mo dito? Oo, kasi 30 years chef ka na? Oo, kasi 30. Chef ka na talaga ever since? Nag muna ako pagdating ko dito. So
So yun, yung may kaibigan nanay ko, sumasama ako sa paglilinis umaga. Ano pa lang, hirap nun. Naglilinis na? Naglinis ng mga opisina, ganon. Ah, Ganon. Parang janitor. Oo, parang ganon. So yun nga, ang bukas ng metro train noon 6 o'clock, kailangan matapos namin ng maaga. So doon ako natutulog ngayon doon sa kaibigan ng nanay ko na para maaga kami magsimula. So yun ako simula, talagang mahirap. So winter pa noon. So napakalaking adjustment. Tapos noon nagkaroon ako yung kasama namin sa flat sa bahay. So nag-offer ng ganyan sa kitchen. So nagsimula talaga sa zero, sa dishwasher, tapos umangat. Yan naman lagi yung success story. Oo, yun nga, hanggang sa yun nga, yung pinagtatrabaho naming restaurante ay lumago. So halos lahat ng mga Pilipino naging chef, yung chief cook. So meron kaming noon 16 hanggang 20 na branches. Magkano dito? Kaya salary. Ang salary Per dito. hour din ba dito o per monthly. day? Monthly na. Mm-mm. Hindi na per hour ang bilangan. Hindi na. Iba-ibang country, no? Salary yun, Oo. salary. Oo, salary. Tapos yun nga. Magkano monthly dito? Ang monthly dito yung Basic. Yung basic 1,200. Dishwasher ka na nun. Oo, dishwasher hanggang may mag-o-offer pa sa'yo ng How much 1,400. Nasa 60 yata. 65. Okay, pero mataas din kasi yung lifestyle din dito. Oo, hindi rin kasi. Well, mababa dito kaysa sa London. Galing Oo, kami yun nga. London. Ito pinakamababa halos. 80K. 80K a month ang basic na salary, makaka-amazing. So yung mga medyo paupo-upo lang dyan, tapos medyo napoprostrate kayo sa way of living nyo, kung saan papunta yung pangarap nyo, pwede nyo rin i-consider yung Madrid, no? Oo, saka yun nga, ang payo ko lang sa kanila is, kasi walang direct hair dito, wala kayong kamag-anak dito, o wala kayong dugong Espanyol, katulad nung kay Consi Paul Atardi, Galing tayo sa ambassador. Sabi ni ambassador, kapag mayroon kang kamag-anak, lolo mo, pag napatunayan mo yung lolo mo na may lahing Espanyol, pwede kang mag-apply ng citizenship. Citizenship kagad yun. Baka yung mga baka hindi nyo alam, paupo-upo kayo tapos yung lolo niya pala. Gagandahan nung kay Consi noon, naitago talaga ng lola niya yung mga documents, yung kagandahan nun. So yun lang ang hinaano ko rin sa kanila is talagang tiyaga kahit saan naman tiyaga magsimula sa magsimula ang biro nyo. Dito talaga mahirap dahil nga nagsimula talaga sa zero. Talagang kahit ano sabihin sa'yo, si ka lang ng si. Ibig sabihin, oo ka lang ng oo. Umaga sa Tagalog, oo ka lang ng oo. Si. So, pumunta ka dito, 20 years old ka. Oo, ganun. Okay. Anong work mo sa Pinas? Chef din talaga? Hindi, Before ka tumawid? Bali ako nag-aaral nun. Nag-aaral ka, after mag-aaral, diretso ka na dito? Oo, kasi kaya nga sabi ng nanay ko, yung nilalaspag mong pera, pumunta ka dito nang malam mo kung paano kitain yung inagastos mong pera, kasi pasaway ako Kaya sabi ko nga mukha nga kuya, oo, pasaway ako noon. Talagang PSBA QC. Ano yung PSBA QC? Para sa bobong anak. Philippine School of Business. Kaya close siya kay Aranya, dahil si Aranya taga Quezon Project 4. Ako sa San Mateo yan. San Mateo, katabi ng Marikina. San Mateo, Gako. Ako si Gako, Rio Montalban, San Mateo. Ayan, nagkakwentuhan kami. So yun, kaya nga, ayun nga, sabi nga sa akin nga, so, saka doon natin mapapahalagan talaga yung pera, yung talagang pag pinaghirapan mo talaga, katulad nyo kayo, everyday practice, everyday so, ganun din dito, parang talagang isa sa puso mo rin yung trabaho mo, hindi lang yung pumasok ka lang ganun, di ba? Kahit na anong klase ng trabaho, payo ko lang, kahit anong klase ng trabaho na kailangan talagang tuunan natin ng pansin. Buti wala kang work ngayon? Wala. Nag-ano ka? Oo. Ilan anak mo?
Dalawa. Dito pareho. Yung isa 24 years old na. Tapos yung isa 12 years old. Si Mrs. andito na rin. Oo. Okay, no? So, yun nga. So, migrate na talaga dito, ano? oo, saka yun nga. Ayun nga ang ano ko, yung anak ko, yung katatapos lang. Buti nga. Ayun nga sinasabi ko sa kanya rin. So, ang ginawa kong pag-aano sa anak ko is yung minsan pareho kami ni Mrs. na sa restaurant nagtatrabaho, no? So, ayun nga, yung anak ko minsan pagka walang magabantay, iniiwan namin sa kapatid ko, susunduin namin ng madaling araw. Sinabi ko talaga sa anak ko, yung lumalaki mo na siya, kung gusto mong ganitong klase na trabaho, pamumuhay, sabi ko nasa iyo. Ngayon may pag-asa po mag-aral, ganon, para hindi yung katulad ng sa, kasi almost dito yung ayaw na mag-aral. So pinakamadali talaga na trabaho sa lalaki is yun nga yung restaurant. Alam mo yung mga Waiter. Pilipino dito, waiter or sa kitchen, alam mo yung mga Pilipino magaling yan. Kaya dito kada restaurant merong mga Pilipino. So yun na Plaza Castillo. Panel de Plaza de Castillo to. So ayun nga sabi ko na ayun nga, so pasaway ako noon, hanggang dito naman pasaway pa rin ako pero hindi halata. So ayun nga, lahat naman tayo, kumbaga lahat naman tayo may kahinaan, so kailangan din nating di ba, maging responsable sa lahat ng bagay. Lagi namang sa buhay naman. Oo, sa buhay. Namin, saka si Lord lagi natin yan. Si Lord. Right? Lagi namin sinasabi ni JJ, sa buong mundo, laging may opportunity. Kailangan mo lang hanapin. Siguro hindi mo agad makikita, pero pag hindi ka tumigil maghanap, makikita mo. Oo, saka darating sa'yo. Kumbaga, lahat ng bagay ay may tinatawag na may oras lahat talaga ng bagay. Gulong ng palad. Minsan nasa baba ka, minsan nasa taas. Kaya nga, pag nasa taas ka na, huwag mo nang hayaang bumaba ka pa. Kumbaga parang mo na, yung opportunity na yan, huwag mo nang pabayaan. So, kailangan din nating lagi nakatungtong sa lupa, no? Hindi tayo lalaki ang ulo, ganon, di ba? Mga ka-amazing, si Kuya Lester, dating dishwasher, nagsumikap. Natuto ka magluto dahil napapanood mo, nagdi-dishwasher ka, nag-aral ka na rin magluto. Oo, talagang stepping stone yan hanggang sa matuto ka na, hanggang sa tapos matagal ka na rin. Kung nakikita rin ng boss mo yung interest mo sa trabaho. Yun, kaya dito nag-aaral pa rin kami ng Spanish. Wait, tinanong kita sa dishwasher yung salary. Paano yung chef? Mas mataas? Oo, mas mataas. Alright. Kasi syempre yun may skilled na. may saka yung iba may incentives pa. Restaurant yung anong klase restaurant? Yung unang-unang kong trabaho is Italian restaurant dito sa Madrid. Mga pizza. Oo, pizza, pasta. Saka yung mga karne. Okay. Ayan, tapos ngayon sa Spanish, tapos international foods, ganyan. Marunong ka magluto ng paella? Oo, paella. Saka meron pang yung mga tinatawag na arroz meloso, ayan. Yung kasi paella normally inaano natin sa yan. Tinatapos sa oven. Si JJ, di ba sabi mo sa akin, of all the country na napuntahan natin, isa tong Madrid sa fun ka. Right? Gusto ko dito. Dahil? Gusto ko yung laid back style, tapos Spanish speaking country. Kasi Spanish ako. Magsama mo nga.
Buenos dias, senyor. Buenos dias, señor, por favor. Las Baños, el Toro ay Todos. ah, Todos. todos nachos del libre. Ay, okay ah. Yung mga Ayan. taga Manila, batiin mo in Spanish. Try mo. In Spanish naman, medyo na-blanco ako Ah. Buenas noches a todos in Manila. Oo. Ay, so, ayun lang. Kasi alam niyo naman na ayun ang ano natin. So, ayun nga. So, pagka rin yung Spanish, kailangan kung talaga na lagi mong may kasama kang Espanyol. Kumbaga, Matututo ka eh. matututo. Talagang kahit Malapit. basic lang. Alam nyo mga amazing, pag nandito kayo sa Madrid, sa Spain, parang yung mga tao dito, naiintindihan mo ng konti yung sinasabi nila. Mahihirapan ka pero may resemblance. Kagaya nga yung mga ibang words, bigla mo na lang maintindihan. Na banyos. Banyo? Banyo, CR, Banyo, 'di ba? CR. Alam natin. Barya. Yung numbers, 1, 2, 3, segunda, libre. Libre is go. Vamos, go. So, Stop. para. Oh, Tama. stop yun. Para. Maraming mga language natin na naiwan sa atin. Dahil may ano tayo eh, sinakop tayo ng Spaniard before, di ba? So, kaya Lester, thank you so much sa time. Oo, yun nga ang may papayo ko lang sa mga kabataan. So, ayun nga, inuulit ko. So, hanggang dito, dala-dala ko pa rin yung kawang gawa sa Pilipinas na since 2017, nagpapaliga po ako dito ng libre. Para sa mga dito? kabataan, oo. Dito sa Spain? Sa Spain, since 2017 may Oh. paliga akong libre. Anong pangalan ng liga? Yung ano namin, yung tatak lang nung wala kaming samahan na ito talagang sa lahat ng mahilig talaga sa bola, Pinoy Madrid Ballers. Mhm. Pinoy Madrid Ballers yun ang tatak ng samahan namin. So, yun since 2017 nagpapaliga kami ng libre, no? Walang bayad. So doon na ibabahagi namin yung kultura natin sa mga lumalaki dito, no? Na yung mga igalang ng mga matatanda, saka yung sa basketball din na kung paano pagrespeto. So yun nga na sabi ko nga sa kanila, lalo na yung mga lumalaki dito na hindi ko man naman nila lahat. So sabi ko, pag nasa loob kayong court, kaya binibigyan ko talaga ng parent consent yung mga players. Once na kung anong mangyari sa bata, cargo ko. Kaya lagi sinasabi sa mga bata na gano'n na kapag nasa loob kayo ng court, yun nga na irespeto nyo ako bilang ama at papayuhan ko kayo bilang anak ko. So oo. coaching ka rin, coaching job ka rin. Oo, coaching job. Tapos nag-referee ako, refereehan ko sila. So tinuturo ko rin yung basic basketball sa kanila. So alam mo naman ng basketball, ng meron na dyan, disiplina. Exactly. Diba? Disiplina. Tapos kailangan consistent ka rin. No, so yung kumbaga parang yung basketball ang ginagamit kong paraan para sa mga kabataan kung paano mamuhay din, no? So yun na ang ano ko. Sa yun nga, sana nagpapasalamat ako sa mga sponsor na mga may negosyo dito, mga kumpare ko, mga kaibigan ko na yun ang tumutulong sa akin para magbigay ng mga trophies, yung mga panggastos minsan ng paperwork, ng mga papel na binibili, saka yung pagpapagawa ng design, ganyan, o kahit anong klaseng gastos. So yun ang inaano ko sa kanila, yung mga trophy, yung mga certificate ng mga bata. Alright. O yun lang, kaya ayun nga lang, kaya napakahalaga yung respeto at ang paggalang. Okay. Oo. Well, Lester, thank Salamat. you. Salamat. God bless sa'yo and more power dito sa Madrid. Oo. Ikaw, Jay, ano isa eh? May natutunan ka ba? Amazing. Dami? Oo, life story, mga amazing. True story in Madrid. Nakaka-relate ako kasi ganun din ako nag-start eh. Dishwasher din ako. Pero naging basketball player ka. Pero ganun din nga, nag-start ako sa dishwashing, janitor. Kaya, nakaka-relate. Alright. So, amazing. More to come.
subaybayan nyo ang aming mga games. So may game kami sa June 8 kalaban ng Madrid All-Star. So mapapalaban na naman ang inyong lingkod JJ Lamberto Helterbrand. And tandem niya po ngayon ay si James Yap saka si PJ Simon and Cyrus Baguio. Sila yung scorer natin. Tapos ang point guard nila ay si Paul Artadi. Ang big man nila ay si Doug Kramer, Jerwin Gaco, Kirby Raimundo. Amazing. Enrico Meyer. Backup lang ako ha. Super backup. Alright. So God bless and stay amazing.